Ngayon, i-share ko naman sa inyo ang masarap at super moist sa chocolate cake natin. Tara, magsimula na tayo. Sobrang dali lang sundan ito. Sa unang bowl, pagsasama-samahin lang natin lahat ng liquid ingredients. Meron tayo ditong whole egg. Tapos yung oil. I-mix lang natin ito ng bahagya. Sunod na yung vanilla natin. Then yung milk. Tapos haluin lang ulit. And then set aside. Sa second bowl naman natin, paghahalo-haluin ang lahat ng dry ingredients. Ang flour natin, cocoa powder, baking powder, baking soda, salt, at syempre yung white sugar. Pagkatapos i-mix lang para mag-incorporate na lahat ng ingredients. Tapos mawala na rin yung buo-buo na cocoa. Then ihahalo natin yung dry mixture dun sa liquid mixture. Dito gagamit din tayo ng strainer para sigurado tayong walang buo-buong cocoa at baking soda. Kapag naipag-combine na yung dalawang mixture, hahaluin naman natin ito ng maigi hanggang sa mag-dissolve na lahat ng ingredients. Ayan, kapag totally dissolved na lahat ng ingredients, saka naman natin ihahalo sa huli yung hot water. And then i-mix lang ulit ng maigi hanggang sa mag-well combine na lahat ng ingredients, especially yung hot water natin. Tapos maglalagay din tayo ng wax paper para hindi dumikit sa ilalim ng cake mamaya. So ganito naman ako gumawa ng wax paper. Ayan, isali na natin. Kung mapapansin nyo, gumamit ako ng timbangan. Bali ang timbang ng isang cake, 600 grams. Pansin nyo din na medyo madami yung mixture kasi dalawa yung gagawin kong cake. Yung isa kasi doon, order. Tara, i-bake na natin. Ang temperature ko sa oven, 350 Fahrenheit. Sa Celsius naman, 175. Sa baking time naman, 40 to 45 minutes. Or hanggang sa wala nang sumamang mixture dun sa toothpick kapag tinis. Sa ganache icing naman natin, sobrang dali lang. Bali, dalawa lang yung ingredients na kailangan. Yung chocolate bar at saka yung cream natin. Sa cream na gagamitin, dapat heavy cream. Sa pagluluto ng ganache, gagamit lang tayo ng double boiler. Yun yung mayroong kumukulong tubig sa ilalim habang niluluto yung chocolate dun sa ibabaw. Ginagawa tong technique na to para hindi masunog yung chocolate. So una, wag mo munang haluin sa loob ng 5 minutes. Kapag nakita mong tunaw na, saka mo na siya hahaluin hanggang sa mag-combine na yung dalawang ingredients. Ayan, magiging ganyan na siya kapag natunaw na. Take note, wag mo na kaagad ipapasok sa ref yung ganache kapag may init pa. Kailangan kapag pinili yung ganache, malamig na. Kasi ang tendency nun, baka hindi siya mag-set dahil dun sa moist. Habang hinihintay natin lumamig yung ganache at yung cake, gagawa lang tayo dito ng simpleng pang-garnish. Bali, nagtunaw lang ako dito ng chocolate. Tapos maglalagay lang ako ng dash gold para medyo may dating yung cake natin. Pwede rin kayong gumawa ng sarili nyong garnish kung meron kayong idea. Para doon naman sa kabuuan ng recipe natin, ilalagay ko na lang sa comment section. Tara, mag-icing na tayo. Actually, pinaabot ko na ng overnight yung pag-chill ng cake base natin at saka ng ganache para mas madali siyang i-icing. Tapos ikakat ko lang sa gitna para doon naman ako maglalagay ng palaman. Bago nyo i-apply yung ganache, dapat haluin nyo muna para medyo lumambot or medyo makuha pa natin yung lambot ng ganache. Sa palaman, depende sa inyo kung gaano karami. Pero mostly, ang paglalagay ko ng palaman, 100 grams. Then dapat maging maingat din kayo sa pag-a-apply ng palaman or ng icing kasi mas madaling masira yung chocolate cake. Sa pagpa-frosting naman, mas inuuna kong maglagay ng icing dun sa ibabaw para meron nang kakapitan yung icing mamaya kapag nag-top ako dun sa gilid. Okay. Kapag nag-top naman kayo sa gilid ng icing, dapat one way lang. Huwag yung palipat-lipat ng lagay ng icing. Kung saan papunta yung unang yung icing, dun lahat dapat papunta para hindi masira yung cake base. Sa una, huwag nyo munang kinisin sa pag-icing. Kapag natap nyo na lahat ng icing, saka nyo kinisin yung cake. Tapos dito, gumamit na din ako ng cake ko para magkaroon ng design yung gilid ng cake natin at saka mawala yung pagkabako-bako ng icing. Sa paggamit naman ng cake comb, dapat dire-diretso lang yung pag-ikot at saka one way lang din para hindi putol-putol yung design ng cake dun sa gilid. Kapag nalagyan na ng design yung gilid, tsaka nyo naman kinising yung ibabaw ng cake.
Tapos kung mapapansin nyo, gagamit ako ng tissue. Ilalagay ko dun sa may spatula para mas madaling linisin yung gilid ng cake or yung cake board natin. Sa design, sisimplihan lang natin ha. Ang gusto ko lang kasi dito, makuha nyo o makasunod kayo dun sa paggawa natin ng chocolate moist cake para magkaroon kayo ng idea. Then doon naman sa ibabaw, sa design natin, gumamit lang ako ng gold dash. And then maglalagay lang din ako dito ng 5 icing na galing dun sa tirang ganache natin kanina. Saka ako naman itinusok yung niready nating chocolate kanina. Ayan, kung nagustuhan niyo yung paggawa ng chocolate moist cake natin ngayon, huwag niyo naman kalimutan i-subscribe ang YouTube ko para sa iba pang content. Pwede niyo rin bisitahin ang Facebook ko, Vince Fernando Dayan. Thank you for watching!